Isaak, ito ang mutya ng gabunan. Hindi ko nais na ipamana ito sa'yo ng ganito kaaga. Pero kinakailangan. Malapit na silang dumating. Malapit na? Sino po, Lolo? Ang mga gabunan. Ang mga nilalang na sumusubok pa sa akin ng ating bayan. Dati pa'y nilalabanan ko sila. Pero ang katawang ko'y hindi na makakayanan. Ikaw na ang magpapatuloy ng laban, apo. Lolo, ano ito? Bakit may naririnig akong mga boses? Isaak, ang mutya ay parehong proteksyon at sumpa. Kapag hawak mo ito, makikita mo ang gabunan. Pero makikita ka rin nila. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakuha ang mutya. Ngunit huwag kang matakot. Ang mutya rin ang magbibigay sa iyo ng lakas para labanan sila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Sa pinakadulong bahagi ng Samar, kung saan ang kagubatan ay mistulang dingding na naghihiwalay sa mga tao at sa kababalaghan. Mayroong isang kabataang lalaki na tinatawag nilang Isaak. Sa murang edad, siya'y pinagpala ng kakayahang gamutin ng mga may sakit at makakita ng mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Ngunit ang kanyang kapalaran ay tila nagkatali sa isang sumpa. Ang mutya ng gabunan, isang mahiwagang bato na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, isang kilalang albularyo. Sabi ng matatanda, ang gabunan ay hindi lamang isang pangkaraniwang nilalang. Ito'y mga halimaw na nabubuhay sa dilim, mga nilalang na may kakayahang sumanib sa katawan ng tao, agawin ang kanilang kaluluwa at magasik ng lagim sa kanilang mga komunidad. Ang mutya ng gabunan ay ang tanging proteksyon ni Isaak laban sa mga ito. Ngunit ito rin ang nagbukas ng pinto sa kanyang masalimuot na buhay. Sa edad na 12, si Isaak ay naging batang albularyo, isang mandirigmang manggagamot na ang tanging layunin ay protektahan ang kanilang bayan mula sa mga gabunan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagkakakilala sa kanyang kapangyarihan, unti-unti niyang natutuklasan ang mas madilim na sikreto ng mutya at ang tunay na dahilan kung bakit ito ibinigay sa kanya. Sa mga anino ng Samar, ang bawat hakbang ni Isaak ay nagiging bahagi ng isang nakakatakot na kwento, isang labanang magpapasya sa kinabukasan ng kanyang bayan, sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga puno kung saan wala ng araw na nakakapasok. Magsisimula ang kwento ng batang albularyo laban sa mga nilalang ng dilim. Madaling araw noon, nang maramdaman ni Isaak ang bigat ng hangin na dumarampi sa kanyang muka, nakatayo siya sa harap ng kubo ng kanyang lolo Isko, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang lugar. Sa harap nila'y nakalatag ang isang piraso ng puting tila at sa ibabaw nito'y nakapatong ang isang itim na bato na animoy kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isaak, ito ang mutya ng gabunan. Hindi ko nais na ipamana ito sa iyo ng ganito kaaga. Pero kinakailangan. Malapit na silang dumating. Uwi ka ni Lolo Isko habang ang boses nito'y tila nanginginig. Malapit na? Sino po, Lolo? Tanong ni Isaak habang pilit pinipigilan ang takot sa kanyang boses. Ang mga gabunan. Ang mga nilalang na sumusubok ko sa akin ng ating bayan. Dati pa'y nilalabanan ko sila. Pero ang katawang ko'y hindi na makakayanan. Ikaw na ang magpapatuloy ng laban, apo.
Ibinigay ni Lolo Isko ang mutya kay Isaac. Nang mahawakan ito ng bata, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang palad. Kasunod ng tila mga bulong sa kawalan. "Halika sa amin. Halika sa dilim." "Lolo, ano ito? Bakit may naririnig akong mga boses?" tanong niya habang nanginginig ang mga kamay. "Isaac, ang mutya ay parehong proteksyon at sumpa. Kapag hawak mo ito, makikita mo ang mga gabunan, pero makikita ka rin nila. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Ngunit huwag kang matakot. Ang mutya rin ang magbibigay sa iyo ng lakas para labanan sila." At doon nagsimula ang kakaibang pakikibaka ni Isaac. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang gabunan. Isang nilalang na mahaba ang mga kuko, kulay itim ang balat at may mga pulang mata na kumikislap sa dilim. Ang gabi ay mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang liwanag ng buwan ay tila natakpan ng makakapal na ulap, at ang simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na pumapasok sa hanggang buto. Si Isaac ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanilang kubo. Hawak-hawak ang mutya ng gabunan sa kanyang kaliwang kamay. Ang mutya ay tila may sariling buhay, kumikislap sa bawat pintig ng kanyang pulso na para bang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. "Isaac, ito ang unang gabi ng iyong pagsasanay. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Kung ano man ang maramdaman mo o makita, huwag kang titigil, labanan mo sila." Wika ng kanyang lolo, Isko, habang binubuksan ang maliit na baol sa sulok ng silid. "Kaya ko po ba talaga ito, lolo?" tanong ni Isaac sa kabila ng tapang na ipinapakita niya. Ramdam ang kaba sa kanyang busis. Ngumiti si Lolo Isko. "Hindi ko ibibigay sa iyo ang mutya kung alam kong hindi mo kaya. Tandaan mo, apo, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang kakayahang harapin ang takot." Ilang saglit pa, biglang tumahimik ang paligid. Wala nang maririnig na huni ng kuliglig. Wala na rin ang kalansing ng mga dahon sa labas. Ang mundo ay tila huminto at ang malamig na hangin ay napalitan ng bigat na parang hangin sa isang libingan. "Isaac, narito na sila," bulong ni Lolo Isko. Biglang lumamig ang paligid. Napahigpit ang hawak ni Isaac sa mutya at sa isang iglap, nagsimulang magningning ang bato. Sa kislap nito, unti-unting lumitaw ang isang anino sa labas ng kanilang kubo. Isa itong gabunan. Ang nilalang ay nasa anyong tao, ngunit may kakaibang anyo. Ang balat nito'y tila gawa sa makintab na uling. Ang mga kuko nito'y mahahaba at parang patalim, at ang mga matay pulang-pula na parang nagbabagang baga. Ang gabunan ay gumapang sa lupa, parang isang gutom na hayop na naghahanap ng biktima. "Isaac, oras na para gamitin ang mutya. Huwag kang magpapadala sa takot. Alalahanin mo ang itinuro ko," bulong ni Lolo Isko. Itinaas ni Isaac ang mutya at biglang naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumaloy mula rito papunta sa kanyang buong katawan. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang mga bulong ng mutya. "Kilala kita, Isaac. Ikaw ang tagapagmana ng aming lakas. Pero kung mahina ang loob mo, uubusin ka rin namin. Lumapit ka. Ibigay mo sa akin ang mutya, bata, at hindi kita sasaktan," sabi ng gabunan. Ang boses nito'y mababa at parang halakhak ng isang halimaw.
Huwag kang makinig sa kanya, Isaac. Ang boses niya ay puno ng kasinungalingan. Labanan mo siya, sigaw ni Lolo Isko. Nang sumugod ang gabunan sa pinto ng kanilang kubo, agad itinaas ni Isaac ang mutya. Sa hindi may paliwanag na paraan, biglang lumabas ang liwanag mula rito na mistulang apoy. Ang liwanag ay tumama sa gabunan at narinig ang nakakabinging sigaw nito. Ang nilalang ay napaatras. Ang itim nitong balat ay tila natutunaw sa bawat tama ng liwanag. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang gabunan ay mabilis na gumapang paikot-ikot sa paligid, hinahanap ang tamang pagkakataon para makalapit. Si Isaac ay nanatiling nakatayo. Ang kamay na may hawak ng mutya ay nanginginig, ngunit ang tapang niya ay mas lumalakas sa bawat segundo. Isaac, gamitin mo ang lakas ng mutya. Ilagay mo ang tiwala mo dito. Ikaw ang nagkokontrol, sigaw ni Lolo Isko. Sa isang iglap, parang nagising ang isang bagay sa loob ni Isaac. Isang busis mula sa kanyang puso ang nagsabi, "Ako ang tagapagmana ng mutya. Ako ang bantay ng liwanag." Itinaas niya ang mutya at bigkas niya ang mga salitang hindi niya alam kung saan nagmula. Ilawan ang dilim. Wasakin ang sumpa. Mula sa mutya, isang alon ng liwanag ang kumawala. Ang gabunan ay sumigaw ng mas malakas. Ang katawan nito'y naglaho sa alon ng liwanag hanggang sa tuluyan itong maging abo at maglaho sa hangin. Pagod na napaupo si Isaac sa sahig. Ang mutya ay tila humina na ang liwanag. Ngunit naroon pa rin ang banayad naningning nito. Tumabi siya sa kanyang Lolo Isko. Ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki. Isaac, nagawa mo. Ngayon, ikaw na ang tagapagtanggol ng ating bayan. Pero tandaan mo, ang gabunan na iyon ay isa lamang sa marami. Darating ang araw na mas malalakas at mas mapanganib ang haharapin mo. Wika ni Lolo Isko. Habang nakatingin si Isaac sa mutya, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Sa murang edad, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Ang mga gabunan ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. At si Isaac, ang batang albularyo, ay kailangang harapin ang anino ng dilim sa bawat gabi ng kanyang buhay. Ang araw ay bahagya ng sumisilip mula sa likod ng kabundukan. Ngunit sa kabila ng liwanag, tila nananatiling balot sa anino ang kagubatan. Sa bawat takbang ni Isaac, naririnig niya ang langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang paa. Kasama niya ang kanyang Lolo Isko na tahimik na sinusuyod ang makapal na gubat at dala ang isang baston na may nakaukit na mga lumang simbolo. Lolo, saan po tayo pupunta? Tanong ni Isaac habang pilit na pinapawi ang kaba. Sa lugar na pinag-ugatan ng lahat ng ito. May mga bagay na kailangan mong malaman, Isaac. Ang labanang ito ay higit pa sa alam mo, sagot ni Lolo Isko. Habang naglalakad, naramdaman ni Isaac ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang bulong mula sa kawalan. Ang mga puno ay nagmistulang mga higanting nakatingin sa kanya at ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa gitna ng kagubatan, huminto si Lolo Isko sa harap ng isang malaking puno ng baliti. Ang mga ugat nito ay nakapulupot sa lupa at ang bawat sanga ay nagmistulang kamay na umaabot sa langit. Isaac, ang puno na ito, ang sentro ng lahat. Dito isinalang ang unang gabunan
at dito rin nag-ugat ang sumpa ng mutya. Simula ni Lolo Isko. Naguluhan, tumingin si Isaac sa puno. Sumpa? Hindi ba't ito ang proteksyon natin? Tumango si Lolo Isko, ngunit halatang mabigat ang kanyang loob. Oo, proteksyon ito. Ngunit may kapalit. Ang mutya ay hindi basta-basta nagkakaroon ng lakas. Kailangan nitong magpakain sa enerhiya ng mga gabunan upang manatiling buhay. At ang enerhiya na iyon ay nagmumula rito sa ugat ng kagubatan. Napatingin si Isaac sa paligid. Ang bawat puno, halaman at bato ay tila nagsasalaysay ng lihim ng kwento ng kagubatan. Nagkaroon ng gabunan dahil sa kasakiman ng tao. Noong unang panahon, may isang albularyo na gustong maging pinakamakapangyarihan. Gumawa siya ng ritual upang makuha ang lahat ng lakas ng kalikasan. Ngunit ang kanyang kasakiman ay nagbunga ng halimaw. Ang unang gabunan ay isinilang, isang nilalang na nagtataglay ng puot at kadiliman. Mula noon, ang mga gabunan ay dumami at sinimulang sirain ang ating bayan. Patuloy ni Lolo Isko. Lolo, bakit sa akin niyo ibinigay ang mutya? Wala na pang iba? Tanong ni Isaac habang hinahaplos ang mutya sa kanyang palad. Umiling si Lolo Isko. Ang mutya ay nagpipili ng tagapangalaga sa ak at ikaw ang napili nito. Hindi ito dahil sa ikaw ang pinakamalakas o pinakamatalino, kundi dahil ikaw ang may kakayahang magdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang paligid. Ang hangin ay tila naging mabigat at mula sa anino ng puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isa na namang gabunan, ngunit kakaiba ito sa una niyang nakaharap. Mas malaki ito at ang mga mata nito'y kumikislap ng ginto, hindi pula. Isaac, ito ang isa sa mga bantay ng kagubatan. Hindi ito tulad ng mga gabunan na nakita mo. Mas matalino ito, mas toso. Wika ni Lolo Isko. Sumugod ang nilalang at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Isaac ang matinding bigat ng labanan. Ang mutya sa kanyang kamay ay nag-init at ang liwanag nito'y muling nagniningning. Gamitin mo ang enerhiya ng kagubatan ni Isaac. Ang mutya ay bahagi ng kalikasan tulad mo, sigaw ni Lolo Isko. Sinubukan ni Isaac na magtuon ng lakas. Naramdaman niya ang koneksyon sa paligid. Ang bawat puno, ang bawat dahon at ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nang itaas niya ang mutya, isang alon ng enerhiya ang kumawala mula rito. Ang gabunan ay napatras, ngunit sa halip na umatake ulit, ito'y naglaho sa anino ng puno. Matapos ang laban, humarap si Lolo Isko kay Isaac. Ngayon ay nakita mo na ang kapangyarihan ng kagubatan. Ngunit tandaan mo, Isaac, ang mutya ay hindi maaaring gamitin ng walang hanggan. Kailangan mo itong balansehin. Ang mutya ay buhay at kung gagamitin mo ito ng sobra, ikaw mismo ang magiging gabunan. Natigilan si Isaac sa narinig. Ako? Paano po mangyayari iyon? Ang mutya ay sumasalamin sa puso ng nangmamay-ari nito. Kung mapupuno ka ng takot, galit o kasakiman, ang liwanag ng mutya ay magdidilim at ikaw ang magiging halimaw. Sa pagbalik nila mula sa kagubatan, napuno ng tanong ang isipan ni Isaac. Sa murang edad, kinailangan niyang intindihin ang mga bagay na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang laban niya
ay hindi lamang laban sa mga gabunan. Isa rin itong laban sa sarili niyang puso at isipan. Sa bawat yapak pabalik sa kanilang kubo, naramdaman niya ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Nagpatuloy ang araw-araw na pagsasanay ni Isaac sa ilalim ng gabay ni Lolo Isko. Sa bawat gabi, ang mutya ay nagiging mas maliwanag. Ngunit sa bawat liwanag nito, parang nagiging mas malapit ang dilim. Alam nilang hindi maaaring magtagumpay si Isaac mag-isa. Kailangang makahanap siya ng mga kaalyado na tutulong sa labanang hindi lamang sa mga gabunan, kundi sa mas malaking banta na paparating. Isang araw, habang sinasanay ang sarili sa paghawak ng mutya, naramdaman ni Isaac ang kakaibang simoy ng hangin. Hindi ito tulad ng malamig na hanging nagdadala ng takot, kundi parang banayad na haplos na may dalang liwanag. Isaac, panahon na para ipakilala kita sa mga taong may parehong layunin tulad natin, sabi ni Lolo Isko habang inilabas ang isang lumang mapa na may mga nakaukit na simbolo. Habang nakatingin si Isaac sa mapa, biglang nag-init ang mutya sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay naglabas ng isang pangitain, isang matandang babae na nakasuot ng pulang balabal, isang batang babae na may hawak na tambol, at isang lalaking may dalang sibat na gawa sa kahoy. Sila ang hahanapin natin. Sila ang mga piniling tagapagmana ng iba't ibang pwerso ng kalikasan, sabi ni Lolo Isko. Paano natin sila matatagpuan? Tanong ni Isaac, puno ng pag-aalinlangan. Ang mutya ang gagabay sa atin. Ang bawat isa sa kanila ay may koneksyon sa kalikasan tulad mo. Magtiwala ka sa mutya, sagot ng kanyang lolo. Sinundan nila ang liwanag ng mutya na nagturo sa kanila sa isang maliit na nayon sa gitna ng kagubatan. Dito nila nakilala si Manang Pilar, isang manggagamot na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang kakayahang makausap ang mga espiritu. Pagpasok nila sa kubo ni Manang Pilar, sinalubong sila ng usok mula sa nasusunog na mga halamang gamot. Ang matandang babae ay nakaupo sa gitna ng silid, nakapikit at tila may kausap na hindi nila nakikita. Ikaw na pala, Isko. At ikaw ang batang albularyo na napili ng mutya, wika ni Manang Pilar na hindi man lamang dumidilat. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Isaac, nagtataka. Ang hangin ay nagsasalita, bata. Ang mga espiritu ng kagubatan ay matagal na naghihintay sa iyo. Ngunit hindi mo magagampanan ang iyong tungkulin ng mag-isa. Kaya narito ako, sagot ni Manang Pilar. Itinuro ni Manang Pilar ang tambak ng mga halamang gamot at mga anting-anting sa kanyang misa. Kailangan mong malaman kung paano protektahan ang iyong sarili. Ang mutya ang makapangyarihan. Ngunit hindi ito sapat labanan sa mas malalakas na gabunan. Mula sa nayon ni Manang Pilar, nagtungo sina Isaac sa isang ilog na sinasabing pinamumugaran ng isang mahiwagang diwata. Dito nila nakita si Mayari, isang batang babae na nakaupo sa isang malaking bato. Hawak ang kanyang tambol na may nakaukit na mga simbolo ng araw at buwan. Ako si Mayari at alam ko kung bakit kayo naririto, wika niya nang lumapit si Isaac. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit magaan na parang isang alingaungaw mula sa tubig. Ipinakita niya ang tambol sa kanila. Ang tambol na ito ay gawa sa kahoy ng balete. Kapag ito'y tumunog, nalilito ang mga gabunan. Isa akong bantay ng tubig at tanda akong sumama sa inyo, sa inyong laban.
Ang huli nilang destinasyon ay sa paanan ng bundok kung saan nila natagpuan si Ka Marcos, isang mandirigma na kilala sa kanyang husay sa paggamit ng sibat. Ang lalaking ito ay matipuno at ang bawat galaw niya puno ng tiyaga at tapang. Tagapagmana ng mutya ha? Mukha kang hindi pa handa. Pero sige, tutulungan kita, wika ni Ka Marcos habang tinitingnan si Isaac mula ulo hanggang paa. Dinala sila ni Ka Marcos sa isang maliit na kuweba kung saan may nakapaskil na mga larawan ng gabunan. Ang mga gabunan ay hindi lamang umaatake ng walang dahilan. May plano sila at may mas malaking nilalang ang nag-uutos sa kanila. Ang kailangan natin ay hindi lamang lakas kundi talino, sabi niya. Sa kanilang pagbabalik, nagsimula ang pagsasanay ni Isaac kasama ang kanyang mga bagong kaalyado. Sa tulong ni Manang Pilar, natutunan niyang gumawa ng mga anting-anting na kayang humadlang sa lakas ng gabunan. Si Mayari naman ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang tunog ng tambol upang makalito ang mga nilalang ng dilim. Si Ka Marcos ay nagturo sa kanya ng mga teknik sa pakikipaglaban gamit ang sibat at ang kanyang sariling lakas. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, biglang nagpakita ang mutya ng isa pang pangitain, isang itim na anino na tila sumasakop sa buong kagubatan. Darating na ang mas malalakas na gabunan. Kailangan nating maging handa. Ang labanang ito ay hindi na lamang para sa mutya. Ito ay para sa kaligtasan ng lahat, sabi ni Manang Pilar. Habang pinagmamasdan ni Isaac ang mutya sa kanyang kamay, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang mga kaalyadong handang tumulong sa kanya sa bawat takbang ng kanyang laban. Ang araw ay naglaho sa likod ng makakapal na ulap at ang dilim ay mabilis na bumalot sa buong kagubatan. Ang hangin ay nanlamig at ang buong paligid ay tila naging tahimik, maliban sa mahihinang bulong na parang galing sa malalayong anino. Sa kubo ni Lolo Isko, si Isaac at ang kanyang mga kaalyado ay naghahanda para sa paparating na laban. Ang mutya sa kamay ni Isaac ay patuloy na naglalabas ng banayad na liwanag, ngunit tila mas mabigat ito kaysa dati. Isaac, nararamdaman mo ba? Ang lakas ng mga gabunan ay lumalapit na. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na umatras, sabi ni Manang Pilar habang inaayos ang mga anting-anting sa misa. Tumango si Isaac, pilit na pinapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Nararamdaman ko, Manang Pilar, parang ang buong kagubatan ay naninindig na laban sa akin. Tama ka, ang dilim ay naglalakbay mula sa puso ng kagubatan. Kung hindi natin ito mapipigilan, aabot ito sa bawat sulok ng samar, sagot ni Mayari na hawak ang kanyang tambol. Habang nagsasanay si Isaac, biglang lumiwanag ng husto ang mutya sa kanyang palad. Sa loob ng liwanag, isang anino ang lumitaw, isang nilalang na may napakalaking anyo, mas malaki kaysa sa karaniwang gabunan na kanyang hinarap. Ang mga mata nito ay kumikislap ng ginto at ang buong katawan nito ay nababalutan ng makapal na usok. Siya ang kanilang pinuno, ang dakilang gabunan. Matagal na siyang hindi nagpapakita, ngunit kung siya mismo ang darating, nangangahulugang ito na ang huling yugto ng ating laban, sabi ni Ka Marcos habang nakatingin sa mutya. Bakit gusto nila ang mutya? Ano ang plano nila? Tanong ni Isaac. Ang mutya ay hindi lang proteksyon. Ito rin ay susi.
susi upang makontrol ang lahat ng elemento ng kalikasan. Kapag napakasakamay nila ang mutya, magagawa nilang sirain ang balanse ng mundo at palaganapin ang kanilang kadiliman. Paliwanag ni Manang Pilar. Habang papalapit ang gabi, nagpasya ang grupo na magtungo sa gitna ng kagubatan kung saan nararamdaman nilang nagmumula ang lakas ng mga gabunan. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang tila nagbago ang anyo ng kagubatan. Ang mga punong dating nagbibigay ng lilim ay mistulang mga halimaw na nakabantay sa kanila. Mag-ingat kayo. Ang kagubatan ay nasa ilalim ng kontrol ng mga gabunan. Bawat hakbang natin ay maaaring isang bitag, babala ni Mayari habang pinapalo ang tambol ng mahina upang magbigay ng liwanag. Hindi pa man sila nakakalayo, biglang bumagsak ang isang malaking puno sa kanilang daraanan. Mula sa anino ng mga sanga, lumitaw ang 3 gabunan na may matutulis na kuko at pulang mga mata. Sila na naman! Sigaw ni Ka Marcos habang inihanda ang kanyang sibat. Isaak, gamitin mo ang mutya, utos ni Manang Pilar. Mabilis na itinaas ni Isaak ang mutya, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi agad tumugon ang liwanag. Ang mga gabunan ay sumugod at si Ka Marcos ang unang humarang. Gamit ang kanyang sibat, napigilan niya ang isa sa mga halimaw, ngunit ang dalawa ay patuloy na papalapit kay Isaak. Isaak, kailangan mo magtiwala sa amin, sigaw ni Mayari habang pinapalo ang tambol. Ang tunog nito'y nagbigay ng alingangaw na tila nagpakalma sa paligid. Ang mga gabunay ay biglang tumigil, nalilito sa kakaibang ritmo. Samantala si Manang Pilar ay mabilis na bumunot ng anting-anting mula sa kanyang balabal at itinapon ito sa lupa. Isang bilog ng liwanag ang lumitaw na nagsilbing pananggalang laban sa mga gabunan. Isaak, oras na para gamitin mo ang koneksyon mo sa kalikasan, sigaw ni Lolo Isko mula sa likuran. Sa sandaling iyon, pumikit si Isaak at hinawakan ng mahigpit ang mutya. Narinig niya ang mga bulong mula sa paligid, ang tunog ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon at ang malumanay na agos ng tubig. Ako ang tagapagmana ng mutya. Ako ang liwanag sa gitna ng dilim, bulong niya sa sarili. Biglang nagningning ang mutya at mula rito ay lumabas ang isang alon ng liwanag na tumama sa mga gabunan. Ang mga nilalang ay sumigaw bago naglaho sa hangin. Pagkatapos ng laban, huminto ang grupo sa isang maliit na kuweba upang magpahinga. Ang lahat ay tahimik, ngunit ang bigat na paparating na labanan ay nakaukit sa kanilang mga muka. Isaak, ipinakita mo kanina ang kakayahan mo, pero tandaan mo, ang dakilang gabunan na hindi katulad ng mga nilalang na iyon. Kailangan natin magkaisa kung gusto natin magtagumpay, sabi ni Ka Marcos habang hinahasa ang kanyang sibat. May isang bagay pa akong dapat ipakita sa iyo, sabi ni Manang Pilar mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na itim na kristal. Ito ang kabaliktaran ng mutya. Ang kristal na ito ay naglalaman ng lakas ng kadiliman. Kung gagamitin natin ito ng tama, maaari itong pahinain ang dakilang gabunan. Ngunit sa paggamit ng kristal, may babala, si Manang Pilar. Kung magpapadala ka sa takot o galit habang hawak ito, ikaw mismong magiging sanhi ng ating pagbagsak. Habang nakaupo si Isaak sa tabi ng liwanag ng apoy, naramdaman niya ang lalim ng kanyang tungkulin. Alam niyang hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Ang labanang ito ay para sa kanyang pamilya,
sa kanyang bayan at sa buong kalikasan. Sa harap ng dilim, nanumpa siyang hindi kailanman susuko. Dumating na ang gabi ng laban. Ang kagubatan ay balot ng kadiliman na tila hindi kayang maitaboy ng anumang liwanag. Ang hangin ay puno ng tensyon at ang bawat nilalang ay tahimik na nagmamatsyag mula sa kanilang mga lungga. Ang buong paligid ay parang humihinga sa ritmo ng takot. Sa gitna ng kagubatan, naroon sina Isaac at ang kanyang mga kaalyado. Ang kanilang kampo ay simpleng lugar lamang na may apoy sa gitna. Nakatayo si Isaac sa harap ng liwanag. Hawak ang mutya na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Isaac, ito ang sandaling matagal na nating inihanda. Ang dakilang gabunan ay darating at hindi na tayo maaaring umatras. Wika ni Lolo Isko habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang apo. Hindi nagtagal. Naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Ang mga punong kahoy ay nagkaluskos at ang mga ibon ay nagsilipas sa takot. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, lumitaw ang dakilang gabunan. Ang nilalang ay higit na malaki kaysa sa inaasahan nila. Ang katawan nito ay nababalutan ng itim na usok at ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy. Ang boses nito ay isang mabigat na alingawngaw na parang galing sa kalaliman ng lupa. Tagapagmana ng lupa. Ang mutya ay dapat sa akin. Isauli mo ito o lahat ng mahalaga sa iyo ay maglalaho. Sigaw ng dakilang gabunan. Ang tinig nito ay puno ng galit. Ngunit hindi natinag si Isaac. Hawak niya ang mutya at hinarap ang nilalang. Ang mutya ay hindi para sa kadiliman. Ito ay para protektahan ang kalikasan at ang sangkatauhan. Hindi ko ito ibibigay. Sa isang iglap, sinugod ng dakilang gabunan ang grupo. Ang usok sa katawan nito ay bumalot sa paligid, ginagawang mahirap makita ang kalaban. Manang Pilar, ang anting-anting! Sigaw ni Marcos. Mabilis na naglabas si Manang Pilar ng isang anting-anting na naglalabas ng liwanag. Nagawa nitong pamansamantalang ipataboy ang usok. Si Marcos naman ay sumugod gamit ang kanyang sibat, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga atake sa makapal na balat ng halimaw. Si Mayari ay pinatunog ang kanyang tambol. Ang ritmo nito ay nagbigay ng lakas kay Isaac at sa iba pa. Isaac, gamitin mo ang koneksyon mo sa kagubatan. Sigaw niya. Tumayo si Isaac sa gitna ng labanan. Pumikit siya at hinawakan ang mutya ng mahigpit. Ramdam niya ang pulso ng lupa, ang ihip ng hangin at ang enerhiya ng lahat ng buhay sa paligid. Lahat kayo tumulong sa akin. Sigaw niya. Tumayo si Manang Pilar, Mayari at Marcos sa tabi ni Isaac. Nagpalabas si Manang Pilar ng liwanag mula sa kanyang anting-anting. Si Mayari ay patuloy na tumutugtog ng tambol upang pabagalin ang mga galaw ng gabunan. At si Marcos ay nagpatuloy sa pag-atake upang madistract ang halimaw. Habang nakatuon si Isaac, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya mula sa mutya. Biglang nagbago ang kulay nito mula sa malamlam na liwanag. Naging mas maliwanag pa ito kaysa sa araw. Mula sa liwanag ng kalikasan, sa ngalan ng aking mga ninuno at sa ngalan ng lahat ng nilalang, itaboy ang kadiliman. Sigaw ni Isaac. Ang mutya ay naglabas ng isang malakas na alon ng liwanag na tumama sa dakilang gabunan. Ang halimaw ay napatras, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Isaac, hindi sapat ang liwanag. Kailangan mong gamitin ito. Sigaw ni Manang Pilar. Inabot ni Manang Pilar ang itim na kristal kay Isaac. Naramdaman niya ang malamig at mabigat na enerhiya mula rito. Pero sabi niyo, delikado ito. Sagot ni Isaac, nanginginig ang kamay. Oo, pero kailangan mo ng balanse. Ang liwanag at dilim ay bahagi ng kalikasan.
Hindi mo malalabanan ang halimaw kung hindi mo ito tatanggapin. Habang hawak ang itim na kristal at ang mutya, naramdaman ni Isaac ang malakas na puwersa sa kanyang katawan, parang may dalang tinig na nagtutunggali sa kanyang isipan. Ang isa'y nag-aalok ng kapangyarihan at ang isa'y nananawagan ng responsibilidad. Hindi ako magpapatalo sa dilim, sabi ni Isaac sa kanyang sarili. Pinagsama niya ang enerhiya ng mutya at ng itim na kristal at mula rito ay lumabas ang isang bagong anyo ng liwanag, isang liwanag na may halong anino. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Isaac ang lahat ng lakas na nasa kanya. Inilabas niya ang liwanag mula sa mutya at itim na kristal. Tumama ito sa dakilang gabunan na sumigaw ng malakas bago tuluyang bumagsak. Ang usok nito'y naglaho at ang kagubatan ay muling napuno ng katahimikan. Sa pagsikat ng araw, napuno ng liwanag ang kagubatan. Si Isaac ay nakatayo sa gitna ng malawak na lote. Hawak pa rin ang mutya na ngayon ay tila mas magaan na. Ang kanyang mga kaalyado ay lumapit sa kanya, pagod, ngunit masaya. "Nagawa mo, Isaac," sabi ni Lolo Isko, puno ng pagmamalaki. "Ikaw ang tunay na tagapagmana ng mutya." Ngunit alam ni Isaac na hindi pa ito ang wakas. Ang kagubatan ay ligtas sa ngayon, ngunit ang mutya ay kailangang protektahan sa lahat ng oras. Sa kanyang puso, nanumpa si Isaac na patuloy niyang ipagtatagol ang kanyang bayan at ang kalikasan, gaano mang kalaki ang hamon na darating. Wakas. Mahal kong mga viewers, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagtiyaga sa mga kwento at paglalakbay na aming ibinabahagi. Ang bawat isa sa inyo ay isang inspirasyon at ang inyong interes at mga komentaryo ay nagbibigay ng lakas at motibasyon para magpatuloy sa paggawa ng mas magandang kwento. Sana ay patuloy tayong magkasama sa mga susunod pang kabanata ng ating mga kwento. Muli, salamat, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon.